pagkakataong ito mga kapatid, ang batikang direktor na makakasama natin sa pag-i-explore, isang malapit na tao, isang malapit na kaibigan, binibining Joyce Bernal. At dahil first time niya sa Pinoy Explorer, sisiguraduhin kung magiging memorable ang kanyang experience dito sa Romblon. Ngayong linggo sa Pinoy Explorer, sasamahan ako ng dalawang kilalang atleta. Ang sikat na volleyball player na si Gretchen Ho at ang national women's team football player na si Natasha Alquiros. Kailangan may kalaro eh. Uubra kaya ang kanilang galing dito sa Pinoy Explorer? Sapat ba ang kanilang lakas at bilis upang harapin ang misteryosong isla ng Romblon? Nung nalaman ko na makakasama ako sa Pinoy Explorer, bigla na lang, nag-freeze lang talaga ako eh. Kasi ang daming emotions na bigla lang sabay-sabay. Tapos yung ulo ko parang, kaya ko ba to? Parang kinakabahan ako, pero masaya ako dahil na-invite ako. Go! Kaya mga kapatid, walang bibitaw sa mas pinalakas at mas extreme na Pinoy Explorer. Kasama ko ngayon dito si Gretchen Ho from Ateneo de Manila, sa sikat na volleyball player ng Ateneo. At dito naman kasama ko si Natasha Alquiros from De La Salle, football naman. So Ateneo, La Salle, so parang meron dito nagaganap na kompetisyon. Ha? Nagsuot nga ako ng green eh, para ma-mindset ko. Kaya nagtataka nga ako di ba? Kaya ako nag-blue eh. Para Ang taga La Salle, naka-blue, ang taga Ateneo, naka-green. Hindi namin pinag-usapan yun ah. Nasa ano lang talaga. Parang Natural gano'n. lang. Pero okay naman kayo, wala kayong hidwaan. Wala naman. Wala kayong ganyan, ha? Pero pagdating doon, Wala. Hindi na ibig natin. Ibang usapan na yun. Dito naman sa Pinoy Explorer, una-una, welcome to Pinoy Explorer, no? So dito naman, tingnan natin, tingnan natin kung uubra yung galing mo sa volleyball, sa football, kung mangyayari dito sa Pinoy Explorer. Yun ang aalamin natin ngayon. Okay? So handa na kayo? handa na! Handa na? Handa na. Ready? Okay na. O, tingnan natin kung ano mangyayari. Tulad na parati ko sinasabi, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer. Bah, gagaling na to. Alam ka? Okay, sige. Okay, let's go! Habang nakasakay kami sa speedboat, may napansin kaming isang kakaibang tanawin. Ito kasi yung mga dagat dito sa Romblon. Para lang alam ninyo ito yung tinatawag na parang ito yung local version ng Bermuda Triangle. So you know about the Bermuda Triangle, Yes. no? Na lahat ng dumadaan na planes, ships, ganun. Lahat may nangyayari masama pag pumasok daw sa Bermuda Triangle. So there's So this we're in there now. So dito ngayon, andito tayo ngayon sa Romblon Triangle ang tinatawag nila. And for example, isang example, yung shipwreck na yung nakikita nyo na yan. Noong 2012, dumaan yan dyan, bigla na lang parang nasunog siya o na-stranded siya because it was low tide, I think. Basta talagang nasunog siya ganyan. And swerte naman, dahil wala naman, para bang lahat ng tao na iligtas nila. Ang Romblon Triangle ay isang hugis tatsulok na bahagi ng mga dagat na nakapalibot sa Romblon. Tulad ng kinakatakutang Bermuda Triangle, laganap ang aksidente dito. Sa mga dagat na ito nangyari ang ilan sa mga pinakamalalang disgrasya sa karagatan ng Pilipinas. Tulad na lamang ng Don Juan tragedy noong 1980, ang paglubog ng Doña Paz noong 1987, at ng Princess of the Stars nito lamang 2008. Pero hindi lang commercial ships ang nadidisgrasya dito. Alam nyo bang dito rin sa Romblon Triangle lumubog ang pinakamalaking battleship na nilikha sa buong mundo, ang Musashi. Nilikha ng mga Hapon ang Musashi bilang last resort upang talunin ang Amerika noong World War II. Ngunit di nagampanan ng Musashi ang kanyang misyon dahil pinalubog ito ng mga eroplano ng Amerika noong October 24, 1944. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa ilalim ng dagat ng Romblon ang higanteng warship
na Musashi. Walang tiyak na rason kung bakit madalas ang paglubog ng mga bapor dito sa Romblon Triangle. Ang sabi ng ilan ay natural na mga pangyayari lamang ito na pinaglalaroan ng imahinasyon ng mga tao. Coincidence, ika nga. Ayon sa nakapanayan naming eksperto, may scientificong dahilan ang madalas na paglubog ng mga barko sa Romblon Triangle. Factors na posibleng maging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganitong insidente sa tinatawag nating Romblon Triangle. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang pagsasalubong ng tubig galing Pacific Ocean at galing South China Sea dito sa lugar na to, kaya mas naging magulo o turbulent yung tubig dagat. Habang papalapit kami sa nadisgrasyang bapor, ramdam na ramdam namin ang malakas na alon. Ito na nga ba ang sinasabi nilang misteryo ng Romblon Triangle? Yan ang sinasabi nga dito sa Romblon Triangle. Kaya tulad ito nangyari dito. Mukhang kakaba-kaba itong dalawang kasama ko. Sana wala nangyayari sa Sana akin. nakikita mo yung tsura ng extension dito. Kasi yung ano, Tahimik lang siya, pero parang stress na siya rito. Ngayon ko lang nadidiscover. Unang araw pa lang, ito pala, hindi marunong lumangoy. ay marunong ako lumangoy. Hindi masyado. No naman. Pero hindi siya magaling, hindi siya Hindi komportable ako masyado. tatagal kapag nahulog tayo dito. Ayun. Hindi ko Kaya, alam kung kayo papunta doon. binubuo ang probinsya ng Romblon ng 3 pangunahing isla at 4 na mas maliliit na isla. Ang 3 pinakamalalaking isla ay ang Tablas, Romblon at Sibuyan. Ang mas maliliit naman ay ang Banton Island, Simara Island, Maestro de Ocampo Island at Carabao Island. Mabundok at mabato ang mga isla ng Romblon at ang paniniwala ng mga geologist, isang volcanic eruption ang pinagmulan ng mga islang ito. Mga islang isinilang mula sa bulkan. Dagat na lapitin ng disgrasya sa di maipaliwanag na dahilan. Sa tabi ng nadisgrasyang barko, natikman ni Natasha at Gretchen ang hagupit ng alon mula sa Romblon Triangle. Pero patikim pa lang yan ng aming Romblon experience. Ngayon naman susubukan natin kung uubra ang 2 babae sa mga extreme thrills dito sa Tablas Fun Resort. At syempre, ang una kong sinubukan ay ang paborito kong monster truck. Pero mukhang walang balak makisama ang panahon. Pero syempre, dito sa Pinoy Explorer, di kami nagpapapigil sa ulan o bagyo. Sa katunayan, minsan mas nakakadagdag pa nga ito sa aming excitement. Dahil sa bumabagyo ngayon, so gagawin natin to. Sabi nga, kay umaraw, kay umulan, kay bagyo, tuloy-tuloy tayo. So dapat siguro dito sa sinasakyan ko, parang enclosed ako. Parang mas boring dito. Mas gusto ko dito doon sa open. Kung sa tayo mababasa, parang nang gano'n, maramdaman talaga natin yung hagupit nitong bagyo na to. Okay? Okay. Patata ko na. Teka, parang mas gusto ko tong sinasakyan ni Natasha. Mukhang small but terrible itong ATV na ito. Land at matinding putik.
perfect yan para sa ganitong klase ng extreme driving. Si Gretchen naman, sige lang sa pagpapaandar sa 4x4 buggy. Kaya ako mag-drive ng kotse, pero ito, kakaiba kasi yung road talagang very rough and umulan pa ngayon. Pero ang sarap. Pero itong si Natasha, mukhang nainggit kay Gretchen. Si Gretchen, may sarili. Si Sir Aga may sarili din. Ako rin kaya pinilit ko talaga yung isang lalaki, diba, yung may ATV. Parang hindi ako papayag na sila lang gagawa ng extreme activities. Gusto ko kasama din. Ngayon kita si Natasha, sabi niya, gusto niya rin daw mag-drive. So, sinubukan niya niya siya ng hawak doon kasi nainggit siya. Dahil si Gretchen, siya nag-drive at hindi yung body. Kaya, fine. At sa kanya naman yun. So, ngayon, ito naman. And so we begin. Klaseng adventure to! Once in a lifetime experience dito lang sa Pinoy Explorer. Pag nagdadrive ka sa ganitong klaseng kondisyon, natural lang na matilamsikan ka ng putik. Masaya naman ako na at least yung mga guests natin nag-enjoy talaga sila. Subok ko talaga yan dito sa Pinoy Explorer. At sino mga kasama namin dito? Lagi na kayong lahat. Hello po, ma'am! Ito nga si Natasha, kahit putik-putik, enjoy pa rin. Pinoy Explorer style. Talaga namang rain or shine, enjoy pa rin tayo dito sa Pinoy Explorer. So, ano ginawa natin kanina? ATV. ATV, Yup, Buggy. Saya, di ba? Saya, saya, Oh. saya. So sa tingin nyo, uumpisahan ko lang dito. Kasi nakita ko, pareho kayo nagdadrive kanina. Ikaw hindi ka pumayag na nakaupo ka lang. Sabi niya kanina, Natasha, parang naigit siya. Si Gretchen kasi, na taga Ateneo, nakita niya nagdadrive ng buggy. Eh naman si Natasha na taga Lasal, parang sabi hindi pwedeng Ateneo lang yung ganyan. Dapat Hindi ang pwede. Lasalista, dapat ipakita natin. So nag-drive din siya ng ATV niya. So silang dalawa kayo nakita niya. Masaya. Masaya, masaya. Masaya maging buhit. Kanina, medyo umuusok yung clutch namin. Yan. Susunog. Kita mo ha? Yan, actually in-explain niya na yan. Excuses na yan. Hindi, Madali siya. Madali lang daw sabi ni Natasha. Tapos namatayin kami automatic yung sa'yo. Yeah. Okay, anyway. Yung kanya sa akin, man. Oh, yun naman pala. Automatic manual. Teka muna, hindi pa tapos dyan. Ngayon naman, galing tayo sa 4x4 kanina. Kita mo kahit bunga bagyo, tinuloy natin masaya tayo. Ngayon naman, sigurado magbabasa na tayo. Sa tubig naman tayo. Sabi ko nga, parate, tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer! Let's go. At ang sasakyan namin ni Natasha, isang motorized banana boat. Sino sa kanila ang makakakasyan? Isama natin dito. Hop! Mabilis siya. Hop! Teka lang. Ito na. Hop! Kasa ko nahulog. Kasa ko nahulog. Taga-San kasi ako.
Pagkatapos ng aming banana boat ride, lumusong na agad ako sa tubig para naman mag-wakeboard. At ang hihila sa akin, jet ski. Ang hirap gawin ito lalong-lalo na pag sobra ang alon. Ayun, success! Madaling sa akin to kung flat yung tubig. But then, tapos basically kasi when you wakeboard, like if you use a boat, ang pull niya, yung pinaka-tali niya, nasa taas elevated. So it pulls you up easier. Oh, ganun pa man, kakayanin, pipilitin. Sige, para makita natin kung sino naman. Kanina sa pag-akyat sa boat, natalo ang San Beda. Nanalo ang Ateneo Lasal. Ngayon naman, titignan natin dito ang San Beda nakatayo. Tignan natin ang Lasal and Ateneo. Woohoo! Matapos kong subukan mag-wakeboard, si Gretchen naman ang sumubok. Dahil first time ni Gretchen, minabuti kong bigyan siya ng konting tips. Yan, ganyan na feel. So pag hindi lang kanyan, don't pull, just let the ski pull you. The jet ski. So ganun yung feel mo lang. Ayun na pe. Wait, around Feel it, come on, feel it. Hey! Okay! Go! Nako, mukhang di nagtagumpay si Gretchen sa kanyang wakeboarding attempt. Nice try, nice try! Nice try! Nice try, Gretchen! Nax, kahit di successful si Gretchen, todo cheer pa rin. Timer! Pero siguro, it's a challenge I would want to do until makatayo ako. Pagkatapos ni Gretchen, si Natasha naman. Iba talaga ang feeling pag nasa dagat, pero okay na okay. Mission accomplished. Wow, good job, Natasha. Mukhang effective yata ang coaching skills ko. So na-try natin kanina medyo mag-wakeboard na ang umihila sa atin jet ski. Ngayon naman susubukan natin. Teka muna, na-score pala. 1-0! Prominent. Sabi ni Gretchen, prominent. Sige lang. Ayan ang susunod natin gagawin ngayon. Wakeboard! Ngayon, yung flyboard na yan, talagang matagal ko nang gustong subukan yan. Kayo rin siguro. You've seen videos of this, no? Hindi na video. Oh, kaya nga ngayon tingnan natin, susubukan natin ngayon. So finally, subukan na natin yan, gawin na natin. Tawag na lang Iron Man. Iron Man. Flight of the Iron Man. Okay, let's go. Let's do this. Mukhang napakadali talaga niyan, mga kapatid, kapag professional ang gumagawa. Eh kung ako naman ang sumubok, magawa ko kaya? Feeling ko para ako si Iron Man dahil sa mga gamit na nilalagay sa akin. Done! Matinding balance ang kailangan mo para umangat mula sa tubig. At hindi rin biro subukang kontrolin ang 4 na pressure points sa iyong 2 kamay at paa. Kaya naman nakarami rin ako ng semplang. Pero di kalaunan ay medyo nakukuha ko na.
tumataas-taas yun. Parang Iron Man lang. Mga kapatid, gutom ang nararamdaman ko. Gutom dahil pa egg white lang ako. Yan ang napapala ng egg white at tubig. Ngayon, gutom ako, Lord. Ano? Sa tingin nyo? Akala namin madali lang siya kasi yung kanina ginagawa ng instructor, Yeah. parang dali lang. Pero when you were trying it, parang, di pala ganun. Parang ganito kadali. yan. Oo. When mga tao, when people watch you play football, volleyball, parang ang galing kasi ang gagaling nyo. Parang ganun din yan. Pag yung magagaling Ay, yung pinag mo, ginawa niya kanina. Nag-spray lang siya sa amin. Diba? Wala lang. Tricks. ay kaya pa rin yan. Pero galing kasi nagawa ko, Oo. nakatayo ka ng dulo. Hindi ko nagkikwento ko ng mga naramdaman ko sa mga pagbagsak ko. Kaya gusto ko na maramdaman ninyo yan. But of course, safety first, ano? But it's, they're safe naman. Okay, go. So, Okay. serious. So, who's first? Natasha! Ano naman? Natasha! Let's go! Okay. Wish me luck. We'll save the best for last! Pressure! Ano to? Pagkatapos ko, si Natasha naman ang sumunod. Mukhang nakakailang semplang na tong si Natasha. Ayun. Medyo nakakaangat din siya. Mukhang nahirapan si Natasha. At eto, umuubo-ubo pa. Oh, wait lang. Stop muna. Rest muna tayo. Pero experience nga siya. Like, ibang klase. Yung pag nag-gets mo na, Pagka tumataas ka ibang ng konti, klase parang na yung sarap eh. feeling mo eh. Masaya ka pag nasa taas ka. Biglang, pag nagkamali ka sa taas, parang, oh my God! Oh! Yung lang. Parang tignan natin kung kaya kong tumayo Guard. at umakyat. Kaya! Siyempre, di rin papahuli si Gretchen. Kaso may konting problema yan. We'll just let Gretchen try it. Masusubukan ni Gretchen. But then, she's not really comfortable kasi sa tubig. But, you know, safety first. Mukhang di yata talaga forte ni Gretchen ang water activities. No problem. Ang hirap, sobra. As in, nung una, game pa ako. Pero nung pangalawa na pangatlo, nahirapan ako kasi bawat nahirapan ako mag-learn. Tapos bawat pag-akit ko, yung alon, gumagano siya kasi nag-inom yung tubig. Okay lang yan, Gretchen. Dahil lumipad man, o sumemplang. Ang importante, we all had fun. Mukhang napagod na ata ang mga girls ha. Teka lang, wala pa tayo sa kalahati ng ating pag-explore dito sa Romblon. Pero sige, i-reserve nyo ang energy nyo dahil babalik tayo sa nabitin nating misyon sa Blue Hole. Underwater sinkhole o vertical caves ang iba pang tawag sa Blue Hole. Kung titignan mula sa ere, maaaninag ang asul na bilog na siyang lagusan pailalim sa kuweba. Hindi gaanong matingkad ang pagkaasul ng dagat sa mas mababaw na parte nito. Pero habang lumalalim ang butas ng dagat, lalo ring tumitingkad ang pagkaasul nito. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Blue Hole. Sa buong mundo, nasa Long Island sa Bahamas ang naitalang may pinakamalalim na blue hole. Ito ang Dean's Blue Hole na may lalim na 202 meters o
663 feet. Ang lalim na ito, mistulang pinagpatong-patong na tatlong 18-story buildings. Sa Pilipinas, sinasabing ang Blue Hole ng Romblon ang pinaniniwalaang pinakauna at tanging Blue Hole na natuklasan sa ngayon dito sa bansa. May lalim itong mahigit sa 30 metro o mahigit sa 100 talampakan paibaba. Ang kuweba namang matatagpuan dito may lalim na mahigit 20 metro o mahigit sa 80 talampakan. Sa pagkakataong ito, mukhang mapapalaba kami sa lakas ng current sa dagat. Ang ikot ng tubig sa ibabaw mismo ng Blue Hole, mistulang ikot ng tubig sa isang washing machine. Kung hindi makakayanan ng pisikal mong lakas, walang duda, tatangayin ka at sasabay ka sa ikot. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ganun kadaling pasukin ng aming pakay na Blue Hole. Kung ipagpipilitan naming dumaan sa gitna mismo ng butas, iluluwa lang kami pa itaas dahil sa lakas ng agos ng tubig. Para saan ba naman ang pag-e-explore kung hindi natin susubukan? Kayang-kaya natin yan. Pero girls, relax dahil alam kong hindi kayo certified divers at mukhang wild diving ang magaganap. Paano dito na lang kayo? Saan ka uwi? Sa Quezon City. Quezon City. Sa Alabang. Sige. So, Manong, ang sakay na to, Quezon City. Balikan mo kami, Balikan Balikan kayo. mo kami, Basta kung bahala mag-enjoy kayo dyan. Alam nyo na kung anong gagawin nyo dyan. Merong mangyayari dyan na hindi nyo alam. May ganun. Mm. Surprise. May ganun. May surprise ako para sa inyo dyan. So, good luck. And I'll see you guys later. Habang ako naman ay aking sisisirin ang dagat. Okay. Wow. Okay? Kita tayo. Sige, bye-bye. Bye. Bye, lolo kayo dyan. Labang alawan muna. Aba! Alawas na kaagad! Yung mana ko. Alawas na agad! Dito. Dito yung... Diyan. Yun. Ayan, ingat kayo sa dulas, ano doon naman. Ingat kayo, madulas kayo. Sa kabila. Hindi nila alam kung ano mangyayari dito sa pagbaba nila sa bangka na yan. Pero alam nyo ba na pag bumaba sila dyan, hindi nila alam ang mangyayari sa kanila dun. Gawin nila. At habang nagpapaka-busy ang volleyball at football player sa pag-survive sa isla, ako naman excited na rin malaman kung makakasurvive ba ako sa Blue Hole diving. Let's go! So lilipat kami ngayon sa dive boat. Tinatid lang namin yung dalawa, si Gretchen and si Natasha. Meron silang gagawin din dyan. Kami naman, lilipat kami doon sa bangka ngayon na sumakay kami rito. Akala namin ito ang nagamitin papunta roon. Pala, may daan din sa roon. Ayan o. Kadugtong. Layo nga ng biyahe namin. Effort. Pasensya naman, nasobrahan yata sa excitement. Meron naman palang hagdan, nagbangka pa kami. Effort din pag may time. Gaya ng iba kong diving experience, syempre alam nyo na ang dapat nating gawin. Bukod sa kailangan may suot kang wetsuit at diving gear, kailangan may briefing. Okay, good morning. So welcome to Blue Hole. Ito yung mapa natin, okay? So makikita nyo yung butas, mas malapit lang siya sa cliff. So start, ang deep po natin ay nasa 8 to 10 meters, okay? So ang plan po natin ngayon, pag jump po natin dito, ay i-try natin na dito banda kasi medyo may current na siya. So para pagbaba natin, diretso tayo sa butas. So ang gagawin natin ngayon, diretso tayo dito sa butas, okay? And then, kung meron siyang current na medyo malakas, kasi usually yung current paakyat pag ganito ang current. So, pag medyo malakas ang current, itatry natin, kung hindi natin kaya, hindi na tayo tatapos dito. Kasi medyo deep to siya So, pero kung sa tingin natin na kaya natin, tutuloy tayo dito, okay? At saka, pwede tayong dumiretso dito at saka babalik yung ganun. Okay? So, Sino start. mag-lead? Ako mag-lead Pwede ikaw mag-lead. Oo.
Okay. So ngayon, video dalawa-dalawa. Either, both of you first, and then kami. Kasi, kami muna. Sige. Kami muna. Pating ka agad. Una muna kayo Okay, sa pating, kami ano? muna, sunod kayo dalawa. Okay? May ginawang ano? May ginawang ano eh. Kayo muna. Sige, go. Sige, yun muna yung pating. Kala ko ba ikaw maglilid? Okay, kunyari lang yun. Sa prayers lang. Sige. Ako magiging. So ngayon, O siya, bago pa saan mapunta ang briefing na to, let's go deeper, mga kapatid. Blue Hole, here we come! Teka, mukhang malakas talaga ang current ng tubig ah. Mukhang napasubo yata ako. Girls, ano na bang ginagawa nyo dyan, ha? Nandito kami ngayon sa island, iniwan kami dito. At iniwan kami ng mga mangisda kasi dapat sasabay kami sa kanila na mangisda. Pero dahil iniwan nila kami, Snorkeling muna kami. mag-snorkeling muna kami. Hanapin muna namin kung saan yung mga magagandang isda para mamaya ready na kami. O magsascan muna kami ng perimeters para alam namin kung saan kami maghuhuli ng isda mamaya. Dahil wala pa kaming lunch. Oo. At kailangan namin kumain. At si Lolo Aga, walang binigay sa amin na baon. O sweldo muna. Tara, Kaya, snorkeling na kami. let's go! Ala, sige, walang titigil hanggat walang huling isda. At habang nag-i-enjoy kayo sa snorkeling activity nyo, ako naman mukhang kailangan mag-ipon ng lakas ng loob. nasa na hole? Nandiyan. Wait. Teka. Mga kapatid, mukhang ginagapangan na ako ng kaba. Kakayanin ko kaya kasama ng Tablas Fun Divers na sumisid sa ganitong sitwasyon ng tubig? Aga, wala nang atrasan to. Okay, welcome to Blue Hole. This time, we'll go deeper. Game? Game. Alright. Mga kapatid, Pinoy Explorer is back. Go! 1, 2, 3! Malakas ang current sa dagat at ang agos ng tubig nakikipaglaban sa pagtatangka naming sisirin ang pinagmamalaking Blue Hole ng Romblon. Sa ganitong sitwasyon, delikado ang pagdadive sa Blue Hole. Posible raw kasing biglaan kaming hatakin pa itaas ng agos ng tubig. Mapanganib daw ito dahil maaari itong maging sanhi ng decompression sickness o sakit na delikado sa katawan ng sino mang diver. Ang panlalabo ng paningin, sakit ng ulo, hirap sa paghinga at pagkaparalisa ng mga binti ay ilan lamang sa mga sintomas na nararanasan ng isang diver kapag tinamaan siya ng decompression sickness. Kaya dapat maging alerto. Ano mga kapatid, tutuloy ba tayo o hindi? Siyempre, tutuloy. Dito sa Pinoy Explorer, hindi kami umuurong sa bawat hamon. Whether we succeed or not, larga. Gaya ng inaasahan, extremely challenging ang pagbaba sa Blue Hole. Kailangan naming dumikit at humawak sa mga bato. Bawat isa, kanya-kanyang diskarte. Sa ganitong klaseng diving, kailangang alerto ka sa anumang posibleng mangyari. Matagal lang kaya ng inyong explorer at ng mga kasama kong divers ang tindi ng agos at current sa ilalim ng Blue Hole? Bibitinin ko muna kayo mga kapatid, okay? Kamustahin muna natin ang dalawang girls sa lunch hunting nila. Ganito kami mag-snorkeling. Nasa boat lang. Sabi isda eh! Grabe talaga. Enjoy na enjoy pala ang dalawa at sumakay pa ng bangka para mangulit lang sa mga mangingisda. Uy, nakahuli ako.
Grabe. Wait lang. Malaki din nahuli ko. Wait lang ah. Malaki. Natasha, last mo na yan, ha? Ano yan? Bilis? Mukha kasi tilapia pag malayo. Gretchen, ano ba talaga? Kawawang isda. Kakainin na nga for lunch. Hindi ba malaman kung tilapia ba siya o lapu-lapu? May pagkain na kami. Ingit ka. Pa-dive-dive ka lang dyan. Kami. Huli ng isda. We, di nga. So aga, maingit ka ngayon ha. Meron kaming lapu-lapu. Dilis at octopus. Nauwi Yun, namin oh. to lahat. Miss, akin ang octopus na yan. Ako naman ang nakahuli yan eh. Aha, mga pirata. Nangunguha ng huli ng iba. O siya, back to diving muna ako. Sa wakas, nakababa na rin kami. Pero kahit sa baba, malakas pa rin ang current. Kapag ganito ang sitwasyon, hindi raw kami pwedeng tumagal sa ilalim dahil sadyang mapanganib. Pero sulit naman dahil sa kakaibang marine sanctuary na aming nakita. Ang mga rock walls na bubuhay kasama ng mga coral reefs. Sa bawat pader ng kuweba, masasalamin ang yaman ng romblon na pinatatag ng mahabang panahon. At ang bawat marine life na umaasa sa bahaging ito ng dagat, ang mas lalong nagbibigay kulay sa mundo ng Blue Hole. Time's up! Matapos ang halos 30 minutong pagsisisid sa Blue Hole, kailangan na naming umahon. Pero hindi ito madali mga kapatid. Kung gaano kahirap bumaba, mas mahirap pang umakyat dahil sa current. Kung sumakto lang daw kami sa payapang lagay ng dagat, siguradong mapapasok pa namin ang lahat ng lagusan ng kuweba. Kung tatapusin mo kasi ang diving activity na ito, mararating mo ang lagusan palabas ng Blue Hole. Pero dahil hindi umayon sa aming pakay ang lagay ng dagat, kailangan namin bumalik kung saan lagusan kami bumaba. Sa lakas ng agos, mga kapatid, tignan nyo, hinahatak ako pa taas ng tubig. Grabe, ito na ang pinaka-challenging dive na nagawa ko. Habang nakakapit sa mga bato, nakabaligtad pa ang posisyon ko. Kaya naman ang body diver ko to the rescue. At habang inaalalayan niya ako, sige lang ako sa paggapag sa mga bato. Gretchen at Natasha, mukhang kakailanganin ko ang lunch nyo. Mauubusan na yata ako ng energy. Pero kung akala nyo susuko ako, no way. And success! Kinabahan ba kayo mga kapatid? Ako, oo. Pero ang fulfilling part doon, nasubukan kong pasukin ang Blue Hole kahit medyo delikado ang sitwasyon. Kaya Gretchen at Natasha, pabalik na ako dyan. At dahil po sa tindi ng experience ko sa Blue Hole, talaga namang di ko mapigilang ibida ito kina Gretchen at Natasha. Ang ganda sa Yung fishes namin, bakit Masyado, di mo makikita masyado. May pakita pa isa-isa, but it's struggle. Even, pinari yung hole, di ba? Bago ka makapasok sa unang hole, lalaban ka na kasi yung current pang binibro ko pataas. So, yung pa napunta ka sa... So, pag ano kayo, pababa na. Pagdating sa baba niyan, parang biglang bubukong gano'n yan. Bubukong sila. So, tatago ka dun ngayon. Para yung current, hindi ka... So, Doon yung resting point. Oo, doon ka parang relax ka na parang gano'n. Tapos dahan-dahan namin binababa yun. Grabe, nakakatakot din. Yeah. Kasi kailangan yung shot to, ano lang, hindi ka nagmamagal. Sabi ng kupan. Oo, di ba? Relax na. Pag medyo alangan. Kaya ganyan talaga flexibility. Wala kang masasabi. Kaya kailangan Pero ang paglabas, daming kwento. Ang extreme diving experience ko na ito, nag-iwan pa ng marka. May sugat sa gitna. Oo. Yan ang best scars. Ay, grabe. Kahit yung bakit kami, nakabaliktad kami. Kasi yung current was blowing you up like that. And you can't shoot up, you can dive. Eh, wala kaming gloves. So, nakakapit sa mga parts, ang sharp yun eh. Experience. Wild experience siya, wild experience. Pwede ba kumain na? Kain naman muna tayo, hindi pa ako nag-breakfast. Tapos ano mga kapatid? Tumingin-tingin ka lang, ang daming pwede makitang pagkain. Tara't kainin na natin. Let's go.
Sa bawat lugar na aming pinupuntahan, iba't ibang yaman ang aming natutuklasan. At dito sa Romblon, ang kakaibang hiwaga na nagkukubli sa bawat isla nito ay naghihintay lang na masilayan ng bawat isa sa atin. Ako pwede ko sabihin, sa dami na napunta ko na sa Pilipinas, sa mundo, itong Romblon is parang meron siyang kakaibang charm, kakaibang karakter talaga. nararamdaman ko Mahirap yan. ipaliwanag, pati ang mga tao dito. So magpasalamat sa lahat ng tao. Napakabait ninyo lahat. Walang mainit ulo dito, no? Walang mainit. wala. Walang mainit ang ulo rito. Bait ng tao. Di ba? Mabait talaga. Tapos, salamat din sa kamote na kinain ko ngayon, tsaka yung puto. Salamat sa inyo lahat. And gusto ko rin magpasalamat sa inyo dalawa. Thank you very much, Gretchen. And Thank you, But babe. thank you so much kasi ibang klaseng experience to. Talaga. Never ko ito magagawa ever. Dito lang, Ngayon sa na ulit ako Pinoy nag-ano. Explorer. Ngayon na ulit ako nag-snorkel, grade 5 ulit. Kamo, grade 5 ka? Nung grade 5 ka, grade 7 ako noon eh. So parang, okay, ganun lang, di ba? Dikit-dikit lang. So 5 years old na ako. Ay, joke lang. Ulit lang ako. Mga kapatid, maraming salamat. Tulad lang parati ko kasi sinasabi, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer! Okay, one, two, three, go! I love you guys! Tama ako. Ano na ba ako sila?